Today is January 22, 2026, our 22nd day of our Bible reading plan. Kung nagtuloy-tuloy ka sa pagsama sa amin or tuloy-tuloy ka nagbasa ng salita ng Diyos, simula nung January 1, ikaw ay dumaan sa 21-day challenge. Ang 21-day challenge daw ay naniniwala ang tuloy-tuloy na paggawa ng isang gawain araw-araw sa loob ng 21 days ay makakatulong para ito'y maging ugali. Sa paulit-ulit na pagsasanay, nagiging mas natural at otomatiko ang kilos hanggang sa maging bahagi. Ito ay maging bahagi ng pang-araw-araw na routine. Pero muli, if you miss anything, tuloy lang. Kaya sa araw na ito, ang babasahin natin ay Exodus 16, 17, 18 at Awit or Psalm 22. Simulan na natin. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto nang sila'y dumating sa ilang ng Sin. Sa pagitan ng Elim at ng Sinai, ang mga Israelita ay nagreklamo kay na Moises at kay Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan niyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ang kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito, susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagreklamo, hindi sa amin. Hindi nagtumpa ni Moises, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang bibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sugot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Sinabi ni Moises kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay umarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moses, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silin, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano yon, kaya nagtanungan sila, ano ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh at ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salop bawat isang tao. Namulot ang mga Israelita. May kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takali nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang kinuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moses. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila. Kaya naggalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito'y matutunaw. Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipiniliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga. Araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan.
at iyo'y hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong mamumulot niyan, ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. Ngunit, ng ikapitong araw, ay meron pa ring mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala sila nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na kung si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay bibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ikapitong araw, wala nang lalabas. At mula noon, nagpapahinga na lamang sila tuwing ikapitong araw. Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkain pinupulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na ninasa sa pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo ng kalahating salop ng mana, itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkaing ibinigay sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang panga at lagyan mo ng kalahating salop na mana. Pagkatapos, ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng inutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng kaba ng tipan ang palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salop ay katumbas ng higit sa 4 na litro. Exodo 17. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na may inom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon ang mga ginawa ni Moises. At ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Na mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na binigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababato, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Habang hawak nilang pataas ang kamay nito hanggang sa lumubog ang araw, dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue na nilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Exodo 18.
Nabalitaan ni Jethro, biyenan ni Moises at pari sa Midian ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-oruga kay Zipporah nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian, kasama ang dalawa nilang anak. Gersom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isilang, ako'y dayuhan sa lupang ito. Ang pangalawa naman ay Eliezer sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno. Iniligtas niya ako sa tabak ng Faraon. Isinama ni Jethro, ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito, at pumunta sa pinagkakampuhan ni na Moises sa ilang sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan, kasama ang iyong asawa at dalawang anak. Kaya't sinalubong sila ni Moises, nagbigay galang siya sa biyenan, niyakap niya ito at sinama sa kanyang tolda. Doon sila nagkamustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa mga Ehipsyo at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa mga kamay ng Faraon at mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Napatunayan ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at mga pinuno ng Israel at kumain sila, kasalo ng biyenan ni Moises. Kinabukasan, naupo si Moises upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao ay maghapong nakapaligid sa iyo? Sumagot si Moises, mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon, ipinapaliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo iyan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung anong dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50 at 10-10. Sila nang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung gano'n ang gagawin mo, na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maaayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyenan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan at sa 5-50 at 10-10. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moises at sila na ang lumulutas sa maliliit na kaso. Pagkatapos nito'y nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan. Awit 22. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolong, bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos, di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan, at sa Israel ikaw ay pinapupurihan.
Ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo umasa kaya sila iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Ngunit ako'y parang uod at hindi na isang tao. Hinahamak at pinagtatawanan ng kahit na sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makita sa akin. Inilalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Sabi nila, nagtiwala siya kay Yahweh. Hayaang iligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Nung ako ay iluwal, ikaw, O Diyos, ang patnubay. Pagmula sa pagkabata, ako'y iyong iningatan. Mula nang ako'y isilang, sa iyo na umaasa. Mula nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan, pagkat walang sasaklolo sa papalapit na kapahamakan. Akala mo'y mga toro ang nakapaligid na kalaban, mababangis na hayop na galing pa sa Basan. Bibig nila'y nakabuka parang mga liyong gutom, umuungal at sa akin nakhandang lumamon. Parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas. Ang mga buto ko'y parang nakalinsad-linsad. Pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot, parang kandila ang puso ko, natutunaw, nauubos. Ito'y aking lalamunan, ito yung abo ang kagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid para akong nasa gitna ng asong ganit. Mga kamay at paa ko'y kanilang pinupunit. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto. Tinitingnan at nilalaid ng mga kaaway ko. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan, ang mga saklot ko'y pinaghati-hatian. O Yahweh, huwag mo sana akong layuan. Ako ay tulungan at agad na saklolohan. Iligtas mo ako sa talim ng taba at sa mga asong sa aking gustong kumagat. Sa bibig ng mga leon ako'y iyong hanguin, sa sungay ng mga toro ako ay iyong sagipin. O Yahweh, panalangin ko sana'y dinggin. Mga ginawa mo'y iahayag ko sa aking mga kababayan. Sa gitna ng kapulungan ika'y papupurihan. Kayong lingkod ni Yahweh, siya'y inyong purihin. Kayong lahi ni Jacob, siya'y inyong dakilain. Bayan ng Israel, luwalhatiin siya at sambahin. Mga dukhay di niya pinababayaan at hinahamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingap. Sinasagot niya agad ang mga kapuspalat. Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan, sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang. Ang panata kong handog ay doon ko iaalay. Ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain, mga lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin. Maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Mga bansa sa lupa kay Yahweh magsisibaling. Lahat ng mga lahi maaalala siya at sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala, nagahari siya sa lahat ng mga bansa. Magsisiluhod lahat ng palalot mayayabang, yuyuko sa harap niya mga taong hahatulan. Mga susunod na salin lahi, maglilingkod sa kanya. Ang tungkol sa Panginoon ay ipapahayag nila. Maging ang mga di pa isinisilang ay babalitaan, iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Pagpupuri lamang talaga para sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan.